So, eto na nga po mga sangkay. Itong mga nagtatago po ng bigas sa Pilipinas. Nadali na po. At ito mga sangkay, mukhang kinumpis ka na po. Pag-usapan po natin. Pero bago po tayo magpatuloy, paki-subscribe po muna yung ating channel. Sa ibaba po ng video na to, makikita nyo po yung subscribe button. Pindutin nyo lamang po yan. Tapos i-click nyo po yung bell at i-click nyo po yung all. Napakadali lamang po yan mga sangkay. Then, ulitin ko, click the subscribe down below, click the bell, and click all. So, ito mga sangkay, pag-usapan po natin ito. Ito po. Alinsunod sa kautusan ni President Bongbong Marcos, magsasagawa pa ng ibang warehouse inspections ang Bureau of Customs para mapigilan ang rice hoarding at illegal na pagpasok ng bigas sa bansa. Tandaan po natin yung bigas ngayon mga sangkay, di ba? Pagkamahal-mahal. At actually, hindi lamang po talaga bigas, marami pa po sa mga produkto sa ating bansa. Nagsisitaasan ng presyo. At nakakalungkot man, pero ito po yung katotohanan na nangyayari sa Pilipinas. At hindi po natin masisi ang tao mga sangkay kung nag-aalburuto po sila ngayon sa mga namamahala, no? At ito mga sangkay, sana po mabigyan po ng parusa itong mga lukulukong nagtatago po ng bigas. Pambihira, hindi po biro itong kanilang ginagawa. Ito, tingnan po natin. Ito po yung bagong update regarding dyan. Nakumpiskang 42 million smuggled rice pinag-iisipang i-donate sa ilang ehensya ng pamahalaan. Naku, sana naman, maayos po, no? Hindi po instead na mapunta po sa matitinong mga kamay, baka mapunta po yan sa mga malalapad ng kamay at ibulsa lamang po ang posibleng magkikita nito. Pero, ano nga ba ang klaseng donate nito, mga sangkay? Pamimigay lang ba? Donate eh. So, 42 million na mga smuggled na bigas. At ito mga sangkay, mag-ano pa sila mga sangkay, lulusubin pa po yung mga warehouse na kung saan andun po posible ang mga bigas, kagaya po nakaraan, di ba? Sila Erwin Tulfo, doon sa Bulacan. Ang dami pong nasa koting bigas. At ito po ang nakakalungkot sa Pilipinas ngayon, na kaya pala nagsisimahalan yung mga presyo ng mga bilihin, mga produkto, sa market dahil po sa mga nagtatago ng kung anumang produkto. Naalala po natin mga sangkay yung sibuyas na naging alaginto na po ang presyo. Ano pa? Yung asukal. Nakapagtataka mga sangkay, ngayon pa po ito nangyayari. Sunod-sunod po mga sangkay. Parang ano ba ang kasunod nito? Ano ang kasunod sa bigas? 'Di ba yung kamatis din? Nagkaroon po ng pagbagsak yung at pagtaas ng mga presyo ng kamatis. Ngayon mga sangkay itong bigas, ewan ko lang kung ano pa ang kanilang pwedeng magawa dito. Kinukonsidera ng Bureau of Customs na i-donate ang nasa 42 million, 42,180 na bigas ng smuggled rice na sa ilang ahensya ng gobyerno. Ang gulo ng pagkakasulat o ang gulo ko lang magbasa. Sa ilang ahensya ng gobyerno para makatulong sa rice assistance program ng pamahalaan. Nasabat ang mga illegal na bigas na nagkakahalaga ng 42 million sa isinagawang raid sa barangay San Jose, Guso, sa Zamboanga City. Ay, hindi ito yung sa Bulacan. So, kamusta kayo yung nasa Bulacan? Ano ang plano dyan ng dami po doon, mga sangkay? Itong tinutukoy lamang po dito nasa 42,180 na bigas. Kaunti lamang po ito mga sangkay. Yung mga nasa kote po doon sa Bulacan, nasa almost or mahigit pa 200,000 na bigas mga sangkay. So, ano kaya ang plano nila doon? Ngayon ito, mga sangkay, tingnan po natin yung opinion ng mga kababayan po natin na asa na ba yun? Wala
Tingnan po natin yung opinion ng mga kababayan natin na nag-alburuto nga po dito. Ayan o. Puro na lang sila ganyan, hindi nga nila maipakulong mga nagtatago ng bigas. Pati yung issue noon sa sibuyas, hindi nga nila maipakulong. May sabuatan yan. Actually, mga sangkay, yun din po yung tanong ko eh. Bakit hindi maipakulong itong mga loko-loko na gumagawa ng ganitong klaseng kalukuhan? Kung sa ibang bansa yan, nako, nadali na po. Naipadlak na, naikandado dito sa Pilipinas. Nahuli nga ang mga bigas. Nasa kote ang mga bigas. Ngayon, ang may-ari ng bigas, imposible namang hindi nila alam kung sino. Bakit wala pong napapakulong? Bakit? Bakit ganon, no? So, hindi kaya pinapaikot ang ating Pangulo nitong mga nakapaligid sa kanya? Alam naman po natin, si President BBM, mga sangkay, napakabait. Hindi kaya inaabuso na po yung kabaitan ng presidente ng Pilipinas kaya nagkakaganito? O may iba pa pong dahilan? Kasi imposible naman mga sangkay na nakakalusot yung mga ganito na wala pong gumagalaw sa loob. For sure, mayroon po talaga yan. Kayo ba, mga sangkay, tatanungin ko, kayo ba ay maniniwala na walang nasa likod neto na isang opisyal ng pamahalaan na nagmamaneho? Kasi ang ginagawa po nila tatago nila yung bigas ng matagal, hihintayin na magmahal ang presyo ng bilhin sa market. Kapag mataas ang presyo ng bilhin sa market, ayan na, ilalabas na po nila yung bigas o kung anumang produkto. Ang resulta, tiba-tiba sila. Ang kapal po ng bulsa. Ang kapal din ng muka. Di ba? Kakapal din talaga ng muka no? Ang titigas Hinahayaan po nilang makita yung mga Pilipino na maghirap habang sila nagpapakasasa sa kanilang kayamanan. Pambihira. Sabi po dito ni Levy, pero wala namang nakulong. Sayang ang confidential at intel funds, di ba? Gaya ng mga nag-hoard sa sibuyas, wala din nakulong. Ngayon, kamatis na naman, naubod ng mahal. Mapapaisip ka talaga kung saan nila ginagamit ang intel at confidential funds kasi yung simpleng hoarding, di nila mahuli at mapakulong ang salarin. Ayan, mga sangkay, hindi po natin masisisi ang ating mga kababayan. Bakit nila ito nasasabi? Kasi totoo din naman po talaga, hindi makita Ano ba? Ano nangyayari? Nasa kote ang bigas, pero hindi po nasasakote kung sino yung totoong nasa likod. Which is imposible namang hindi po nila alam. Ay, nako. Pero, ang good news, mga sangkay, ayaw naman po sa presidente natin, ayan, alinsunod daw po sa kautusan ni President BBM, magsasagawa pa ng ibang warehouse inspections ang Bureau of Customs. So, sana, mga sangkay, maging way ito para bumaba ang presyo ng mga bilihin, kagaya po ng bigas. Ano po inyong komento dito, mga sangkay? For sure, nababanas po kayo sa topic na ito. Comment nyo po sa ibaba ang inyong mga opinion. And now, mga sangkay, pakisubscribe itong isa kong YouTube channel, Sangkay Revelation. Hanapin nyo lamang po sa YouTube. At i-click ang bell. I-subscribe, i-click ang bell, and i-click po yung all. So ako na po ay magpapaalam hanggang sa muli. This is me, Sangkay Janjan. Palagi niyo pong tatandaan that Jesus loves you. God bless everyone.